Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak ni Ginang Edna Marabiles at Jeffrey Garcia at ang kanyang pamilya. Pagsisindi ng kandila. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon na Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matawassay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla, ang kahangahangang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen.
Magsitayo ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento, at tayo rin ay nasa ikatlong araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Muli, ang ating ginagawang ito na ng siyam na gabi ay katumbas ng atin po sayang, magtatanong sana ako eh. Naso paputol-putol eh. Bukas na lang. So, ang siyam na gabi ay siyam katumbas ng siyam na buwan ng atin pong pakikiisa sa mahal na Birhen, kung saan dinala niya si Jesus ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan. Okay po ba?
3 araw pa lang tayo, parang wala ng energy, pagod na, hindi tayo dapat mapagod, no? O kaya naman, kahit mapagod, kailangan tayong magpursige. Kailangan natin magtungo, kailangan natin marating ang Belen kung saan atin pong masasaksihan ang kasi pinanganak na si Jesus, no? Gugunitain natin ang kanyang kapanganakan. Kaya magpakatatag, ha? Habang tumatagal ito, siyempre, ayaw ng demonyo na makarating ka sa Belen. Kaya lahat, no, gagawin din ng demonyo para hindi mo matapos o kaya naman tamaring ka o panghinaan ka. Yan. Kayo naman ang pumili nito, no? 8:30. Sino bang nakakatatlong araw na? Taas nga ang kamay. Ay, iba. Welcome sa inyong first day. Pero ganun pa man, kaya pa yan, no? Mabubuhay pa yan pag 7 months, di ba, no? Mabubuhay pa yan, ha? Oh, pero wag nyo nang tuluyang patayin, ha? Kaya pang i-incubate yan. Okay. So, balikan ko lang ng konti, no? Sayang, hindi ako makakapagtanong, napuputol yung mic natin, Nung unang gabi, pinaalala sa atin, kasi, no, bawat gabi, binibigyan tayo ng gabay. No, bawat gabi, mayroong salita, mayroong kwento na dapat nating matutunan at dapat din nating maintindihan. Sa pagsisimula pa lang, kasi ito nga ay paghahanda para sa darating na Kapaskuhan. At ano ang inaasahan sa atin pagdating ng araw ng Kapaskuhan? Yung tayo ay masaya. Kasi mahirap naman na Paskong-Pasko, malungkot ka. Pero bakit tayo nagiging malungkot sa araw ng Kapaskuhan? Kasi unang-una, sa unang gabi, pinaalala sa atin ano ang dapat nating gawin para maging masaya ang darating na Kapaskuhan. Magsisi sa kasalanan. Humingi ng tawad. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. Kasi diba, pag hindi kayo nag-sorry, hindi kayo bati. Pag hindi kayo bati, anong saysay na magsasalo-salo kayo? Mag-aaway-aaway lang din kayo ulit. Di wag ka na munang bumili ng bagong damit, wag ka na munang bumili ng masasarap na pagkain kasi mawawalan ng saysay yan. So, kaya nga ihanda mo ang sarili mo. Ihanda natin ang sarili natin. Kaya ba natin? Gusto ba natin maging masaya, maging maaliwalas, ang darating na Kapaskuhan? Humingi ka ng sorry at magpatawad ka din kapag may humingi na ng sorry. Para talagang masaya. Hindi yung magsasaya-sayahan lang tayo. Kunyari masaya, picture-picture, then post sa social media, ay ang saya naman ng Pasko nyo. Tapos diba may magko-comment, sana all. Diba no? Sana all. So ibig sabihin, mayroong hindi masaya. So bakit hindi naging masaya? Kasi mayroong tampuhan. Pangalawang gabi. Kagabi lang ito. Anong binigay sa atin na kwento kagabi? Uy. Ano? Taon-taon kaya ito? Tandaan nyo, tuwing December 17, ito ang kwento, yung salin lahi, di ba yung napakahabang pangalan na binibigay sa atin? Yung lahing pinanggalingan ni Jesus. Na isang paalala din na, alam nyo, wala tayong magagawa sa mga nangyari sa pamilya natin nung nakalipas. Hindi nga natin alam anong nangyari dun sa lolo't lola mo. Hindi mo na alam yan. Pero kung naikwento, kung naibahagi, naipasa, pwedeng may natutunan tayo. Kaya lang, laging pinuputol natin ang ating ugnayan. Kung pwede nga lang, kalimutan na natin yan Lalo pa kapag yung magulang mo naghiwalay, magulang mo nagkanya-kanya, ikaw nabubuhay ka sa samaan ng loob, sa galit, kasi nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya, ikaw naiwan. Paano ka nga ba magpapasko?
Kaya lang, pinapaalala din sa atin na ipinanganak ka at ginusto ng Diyos na ipanganak ka sa mundong ito. Para. Kaya nga, kapag natutunan mo yon, pwede mong itama. Pwede mong wag nang ulitin ang pagkakamali nila. Naintindihan ba? Kasi kung mabubuhay ka sa galit, minsan hindi niyo ba napapansin? Yung ayaw na ayaw mo, ikinagagalit mo sa kanila, sa ugali nila, sa ginawa nila, di mo ba napapansin? Papunta ka na rin doon. Di mo ba nakikita yon? Nagalit ka sa tatay mo kasi ng babae. O, nakakailang girlfriend ka na? Nakakailang boyfriend ka na? Di mo nakikita? Yan. Kaya, gandang babalikan natin. Hindi mo na wala ka nang magagawa doon. Pero ikaw, may magagawa ka pa ngayon. Bubuo ka na rin ng pamilya. Magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. So, anong gagawin mo ngayon? Gagayahin mo ba sila? O itatama mo at sisikapin mong maibigay kung ano ang hinihingi sa isang pamilya? Okay pa tayo? Okay. Ngayon, pangatlo. Babalikan natin. Mag-focus tayo doon sa pinakahuling binanggit kagabi. Ang sabi, yan si Jacob na ama ni Jose na asawa ni Maria na ina ni Jesus. So si Jose ang pinakahuling pangalan bago si Maria. So ngayon, ito ngayon ang kwento ni Jose. Hindi ito naging madali para kay Jose na aakuin niyang maging asawa ni Maria at maging ama ng anak ni Maria na hindi naman niya ginalaw si Maria, iningatan niya si Maria hanggang sa araw na sila ay makasal, pero ngayon ay nagdadalang tao na. Nakarating na sa kanya yung chismis. Si Maria buntis. O anong sabi dito? Napakabait naman ni Jose. Kaya nga, isang matuwid na tao itong si Jose. Bakit ganyan? Bakit ginawa ni Maria sa kanya yan? At nung panahong iyon, kapag ang isang babae na huling buntis nang hindi pa sila ikinakasal, ibig sabihin, pumatol ito sa iba. At kapag nabuntis ang isang babae na wala pang asawa, babatuhin ito ng taong bayan hanggang sa siya ay mamatay. Ay ngayon, ang daming nabubuntis. Magbatuhan kaya tayo dito, no? Wala namang asawa pero buntis. Balik tayo, balik. Gusto ko lang damahin natin yung nararamdaman ni Jose, no? Mahirap ito para kay Jose. Kaya nga, pero mas nanaig kay Jose ang pagiging matuwid. Pag sinabing matuwid, kung ano ang mas mabuti at sa ikakabuti ng lahat. Kaya sabi, binalak niyang hihiwalayan niya na ng lihim si Maria. Para hindi mapahamak si Maria. Biruin yun, no? Kung sa pananaw ng tao, niloko ka na, Jose, tapos iisipin mo pa yung kalagayan ng babaeng yan na nanloko sa'yo, na hindi naman talaga nanloko. Okay, naintindihan po? Yan. Okay, ngayon, itong si Jose, tahimik, na tumahimik, na lumayo, nag-iisip, at nakatulong. At sa kanyang panaginip, doon na ipinaliwanag ng anghel kung ano ang sitwasyon. At hiniling din kay Jose. Hindi naman pinilit si Jose, pero ipinaliwanag ng anghel ng Panginoon ang sitwasyon. Na siya ang piniling maging ama ng Mesiyas. Siya ang pinili ng Diyos. At pagkatapos noon, nang maliwanagan si Jose, tumindig siya, sinunod niya ang anghel ng Panginoon. Kung ano ang sinabi ng anghel ng Panginoon, ginawa niya. Inako niya ang responsibilidad.
Pinakasalan niya si Maria, minahal niya si Maria, iningatan niya ang kanyang mag-ina. Yan ang kwento ni Jose. Na magandang mas maunawaan din natin. Baka lang, no? Mas madalas kasi, nagtatampo tayo sa mga tatay. Ha? Madalas yan. Kahit nga yung mga tatay, may tampo pa yan sa tatay nila eh. Kasi yung mga tatay, talagang, minsan ang hirap din ispelingin kasi tahimik, hindi nagsasalita eh. Pero baka lang, mas maintindihan lang natin na maunawaan natin yung kanilang pinagdadaanan. Baka ang mga lalaki kasi, ang mga tatay, siyempre may plano yan. Katulad ni Jose, may plano. Pero hindi nangyari ang plano niya kasi may plano ang Diyos. Buti na lang naintindihan niya na mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa kanyang plano. O ngayon, sa atin, yung mga tatay natin, may mga plano yan. Baka lang nabuhay pa sa, na-frustrate yan. Alam mo yun, yung gusto kasi niya maibigay yung isang pwedeng marangyang buhay para sa inyo, pero hindi pa nangyayari. Kaya lang, hindi niya naman masabi, nananahimik lang. At dahil sa pananahimik, akala mo malayo ang loob sa iyo, akala mo, at kadalasan o karamihan, idinadaan sa pag-inom. Di ba, no? Kaya magandang, anong ginawa ni Jose? Hindi niya maintindihan yung nangyayari. Bakit ganun? Ito ang plano ko, papakasalan kita, ititira kita sa bahay na ito, iingatan kita. Anong ginawa ni Jose? Nanahimik. At sa kanyang pananahimik, doon niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Paano nga natin maintindihan? Mga tatay, mga lalaki, paano natin maintindihan yan kung lasing ka? Paano maintindihan kung ibang espiritu ang nasa utak mo? Pag lasing na, ayan na, magsisisigaw ka na, magwawala ka na, kasi ang dami mong, di ba? Yung sa loobin mo, na ilalabas mo, kaya lang galit ka eh. Hindi ka tuloy maintindihan ng mag-ina mo, ng pamilya mo. Kaya yung iba tuloy, sana iba na lang yung tatay ko eh. Pero sana, sa mga anak, subukan mo intindihin, may pinanggagalingan ang tatay mo. Meron yan. Baka kailangan lang talaga ng heart to heart. Baka kailangan lang talagang masundot mo yun eh. Bakit ba? Kasi baka pwedeng sabihin na okay naman tayo eh. Kahit hindi nangyari yung plano mo, yung gusto mo, okay naman tayo eh. Pwede naman tayo maging masaya. Baka pwede niyong matulungan. Ay. Yan no? Ibang mga tatay, pag nasa abroad, nag-abroad yan, di ba? No? Nag-abroad yan para sa inyo. Kasi gusto niya kayo mapag-aral sa magandang eskwelahan, mapadalan kayo ng mga, kahit na sabihin mo, hindi yun ang kailangan mo eh. Kaya lang, yun kasi yung gusto niya bilang ama, gusto niya ito maibigay sa inyo yung the best. Yan, dahil medyo mas nangibabaw yung tampo, yung nagkaroon ng pagkukulang, ayun, nagkaroon ng ibang pamilya sa abroad. Yan, nasaktan na naman tayo. Nasaktan ka na naman, parang nabigo. No? Pero ngayon, nasa tamang gulang ka na, medyo kailangan lang lawakan ng pangunawa. Lawakan mo pangunawa mo. Kaya ikaw naman ngayon, nagkamali sila, nagkamali siya, uulitin mo ba ang pagkakamaling yan? Magpapamilya ka na rin. Gagawin mo ba yon? Ano ba mas maganda? Ayusin mo ang buhay mo o magrebelde ka at ipakita mo sa kanila na dahil sa kanila kaya ka nagkaganyan? Dahil ang totoo, dahil sa iyo yan, kaya ganyan ang buhay mo. Pagkakamali nila yon, may pagkakamali ka rin.
gumagawa ka rin ng sarili mong pagkakamali. So, hindi natin pwede isisi doon. Pero baka lang po, matulungan tayo ni San Jose sa kanyang pinagdaanan, na pinagdaraanan din ng karamihan ngayon. Yung mga tatay, ipagdasal natin sila kay San Jose. Ipagdasal mo. Baka hindi pa kasi nagigising. Di ba? Kasi si Jose, sabi, nang magising si Jose, ibig sabihin, nagliwanag na ang kanyang kaisipan. Baka kasi yung mga tatay ninyo, hindi pa nagigising. Kailangan yung gisingin. Ipagdasal nyo. Imbis na magalit kayo, mabuhay kayo sa galit, at isumpa nyo ang tatay nyo, ipagdasal nyo. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa nila. Nagkamali yun. Totoo naman yun, nagkamali. Pero bilang asawa, bilang anak, ipagdasal mo pa rin siya. Kasi nabuhay ka naman. Hanggang ngayon, buhay ka pa, di ba? Ay, hirap ba? Kakayanin naman yan, no? Kakayanin yan. Pwedeng, baka kailangan pa ng konting panahon, pero kakayanin niya. At kailangan yung magharap. Kailangan mo rin tong harapan. Baka lahat naman tayo kailangan ng magising, tumindig, at sundin natin kung ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Tumayo po ang lahat. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko. Sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
at iyaya mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang pabatid. Una, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ang lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving, maaaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayon din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay ipapamahagi sa Aita community sa Pampanga. Ikalawa, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos, Parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. Ikatlo, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. May edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sakristi. Hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sino mang kasapi ng LECCOM Ministry. At panghuli, mahalagang pabatid. Simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes sa ika-6:30 ng gabi. Martes hanggang Sabado sa ika-6 ng umaga. Sunday anticipated Mass tuwing Sabado sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras sa umaga. 5:30, 6:45, 8 a.m. at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15, 5:30, 6:45, at 8 p.m. Maraming salamat po at pagpalain tayo lagi ng Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Meron na po ba kayong mga kalendaryo sa bahay? Baka naman gusto nyong mag-uwi ng kalendaryo. Para yung kalendaryo natin, nandun yung ating patron, si San Jose. Okay po ba? Kaysa naman yung mga kalendaryo nyo, Tanway, Emperador. At least, pag dumunta ka sa, dininan mo yung wall mo, at least santo yung nando doon, hindi yung mga alak, hindi yung mga model, mga sexy model na nando doon. So, sana po sa inyong pag-uwi, kuha po kayo doon sa labas, kahit wala pang bayad. Pero bukas, pag simba nyo, magbayad kayo. Honesty is the best policy na lang po. Ano? Pag hindi nyo binayaran, mamamatay ang kuko ninyo. Okay po? So, kung kailan nyo po mabayaran, no? Kuha lang po kayo, may nandun po sa harapan, ha? So, kung bahala na si San Jose, pag hindi kayo bumalik, isang taong kayong mamamatayan ng kuko, ha? So, 100 pesos lang po yun, no? Para tulong na rin ninyo sa mga continuous na pinapalinis natin dito sa ating simbahan. Yung ilaw, yan, yung sound system natin, no? So, tulong nyo na rin po yan, ha? So, kung wala pang pambayad, okay lang po yan. Saka nyo na bayaran. Basta bayaran ninyo, ha? So, nandun po sa harapan.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Sasapit ang Pasko.